Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0901 sa likod ng tanawin. 0901. Alam din ni Yefan na hindi siya maaaring gumamit ng droga nang walang pinipili, ngunit hindi niya masabi kung ano ang tambalang ito. Kailangan niya ng higit pang impormasyon, higit pang mga pahiwatig, upang matulungan siyang mahanap ang lason na ito. Sa desperasyon, nakatakbo lang si Yefan sa gilid ni Su Qingzhou at hinawakan ang kamay ng babae. Asawa, alam kong naghihirap ka pa rin, ngunit ngayon ikaw lang ang makakapagligtas kay Ling Yue. Seryosong sabi ni Yefan. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng oxygen mask at isang kumot, at mahinang tumango, ako. Ano ang gagawin ko? Maaari mo bang maalala ang buong proseso bago at pagkatapos mong malason, lahat ng detalye, isang salita sabihin mo sa akin ng eksakto. Anumang impormasyon ay maaaring maging susi para malaman ang uri ng lason. Sabi ni Yefan. Saglit na naalala ni Su Qingzhou, at sinabing, ako. Nakaramdam lang ako ng kaunting sakit na susuka. Pagkatapos, nagsimulang sumakit ang ulo ko, at ang paghinga ko ay naging mahina. Sumimangot si Yefan, nawalan ng pag-iisip. Napailing ang mga doktor at nurse sa gilid at napabuntong hininga nang marinig iyon. Ang mga ganitong sintomas ay maaaring sanhi ng maraming lason, kaya ano ang maaari kong gawin? Sinabi ni Yefan, asawa, mayroon ka bang ibang impormasyon? Halimbawa, may naaamoy ka ba? Mabango. Naalala ni Su Qingzhou at sinabi, parang medyo matamis at maasim. Hindi ko alam. Yan ba ang amoy ng insenso sa kwarto ni Wei Wei? Dahil hindi ko ito maamoy sa kotse. Yefan Meng isang flash ng liwanag ang kumislap sa isip ng Earth, at biglang tumayo at nagsabi, nakikita ko. Sir, anong alam mo? Tanong ng doktor sa gilid. Lumingon si Yefan at sinabing, nakaamoy ng matamis at maasim ang asawa ko, ngunit hindi ko ito naamoy. Ano ang ibig mong sabihin? Natuwa ang doktor at sumigaw, cyanide. Tumango si Yefan, 40% lang ng mga tao ang nakakaamoy ng cyanide, para hindi ka magkamali. Huli na, bilasan mo. Napagtanto din ng doktor na ito ay apurahan, at malakas na sinabi, bigyan ang pasyente ng ugat mag-ineksyon ng 10 ml ng sodium nitrite, 80 ml ng sodium thiosulfate. Okay. Nagmamadaling naging abala ang ilang nurse. Sinabi ni Yefan, propofol injection, amyl nitrite. Ang mga doktor at nurse na naruroon ay natigilan, ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, natanto nila na kailangan din ng anesthesia, dahil kailangan ang mekanikal na ventilasyon. Salamat sa pagpapaalala sa akin, Ginoo, salamat talaga sa iyo ngayong gabi. Naging mas magalang ang doktor na naka-duty. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong emergency. Kung wala si Yefan, hindi niya makumplito ang paggamot. Tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki na may mapagmahal na mga mata, pinapanood si Yefan na namamahala sa pagliligtas, sa wakas ay nahulog ang bato sa kanyang puso. Siya ay maswerte na dinala niya si Yefan upang hanapin si Ling Yue, kung hindi, ito ay magiging isang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng yin at yang ngayong gabi. Nang matapos ang rescue, 2:00 na ng madaling araw. Naka-recover na si Su Qingzhou pagkatapos kumuha ng oxygen, at walang seryoso. Gayunpaman, itinulak si Ling Yue sa intensive care unit at kailangang maghintay ng 24 na oras bago niya malaman kung ano ang nangyari. Asawa. Wei Wei, bakit hindi siya magising? Hinawakan ni Su Qingzhou ang braso ng lalaki, takot na takot pa rin. Sumimangot si Yefan at sinabing, nalason siya ng husto. Bagamat nailigtas ang kanyang buhay, nagkaroon siya ng matinding cerebral edema. Brain edema, ano ang mangyayari? Tanong ni Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Yefan, masyadong marupok ang utak. Kung makakaligtas siya, makakabawi siya, ngunit kung malas, maaaring may mga sumunod na pangyayari. Sequelae. Nanginginig ang mga kamay ni Su Qingzhou. Masasabi lamang ni Yefan ng totoo, asawa, kailangan mong maghanda para sa pinakamasama, maaaring hindi na siya magising muli. Bagamat, ito lamang ang pinakamasamang posibilidad. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi, at mahinang nagsabi, ibig mong sabihin. Magiging gulay siya. Halos, ngunit siya ay isang congenital warrior at dapat na mas malakas kaysa sa karaniwang tao, at dahil nailuwa niya ang kapsula, ibig sabihin ay gusto pa niyang mabuhay, ayaw niyang mamatay. Hanggat ang mga tao ay may ideya pa na mabuhay, ang katawan ay lalaban sa kamatayan, at mayroon pa rin siyang hindi bababa sa kalahati ng posibilidad na makarecover, sabi ni Yefan. Namula ang mga mata ni Su Qingzhou at halos maluha-luha siya, noong siya ay nasa paaralan, siya ang palaging pinaka-optimistiko, napakasigla, napakawalang pigil. Paano niya gustong magpakamatay sa pamamagitan ng pagkuha ng lason? Siguradong gagaling siya. Sa paggunita sa iba't ibang karanasan nilang dalawa sa nakalipas na kabataan, mahirap para kay Su Qingzhou na tanggapin ang katotohanan ito. Oh, God! Vivian! Anong problema niya? Isang matabang puting lalaki ang tumakbo sa intensive care unit na may tsinelas sa paa.
Nakahiga sa labas ng bintana ng ward, nakatingin kay Ling Yue na walang malay sa loob, umiiyak ang matabang puti. Polly Sunny. Nakilala ng dalawa na ito ang manager ni Ling Yue, at nagkaroon ng maliit na salungatan sa simula. Kaya lang simula nang minsang nagpakita ng lakas si Ye Fan at naayos ang pamilya Krub, hindi na siya nang ahas na banggitin ang usapin ng Magnesium Corporation. Masunurin niyang sinamahan si Ling Yue upang paunlarin ang kanyang karera sa SIA. Mr. Ye, President Su, magiging maayos si Vivian, tama ba? Mukhang natarante si Orisani. Nang marinig ang tanong na ito, nanatiling tahimik sina Ye Fan at Su Qingzhou. Takot nitong si Orisani, tinapik niya ang ulo niya ng malakas, I knew it. I knew it. Dapat ko siyang panuulin na umiinom ng gamot araw-araw. It's all my negligence. My fault. Uminom ng gamot. Nagtaka si Su Qingzhou, anong gamot ang iniinom ni Weiwei? Tinakpan ni Orisani ang kanyang bibig at napagtantong umalis na siya, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na huli na ang lahat, at masungit na sinabi, sa totoo lang. Si Vivian ay umiinom ng amitriptyline ng higit sa 3 taon. Anong klaseng gamot yan? Naguguluhan si Su Qingzhou. Depresyon, pagkabalisa. Direktang sinagot ni Ye Fan ang tanong ng babae, at kasabay nito ay naunawaan niya kung bakit biglang bumagsak ang mental state ni Ling Yue. Sa katunayan, si Ling Yue ay may psikolohikal na problema sa loob ng mahabang panahon, at sa pamamagitan lamang ng droga ay hindi siya natuklasan. Maaaring sinubukan din niyang magpanggap na okay sa harap ni Su Qingzhou. Pagkaraang marinig ito ni Su Qingzhou, biglang nabasa ang kanyang mga mata, dahil basa. Ang kontrata ng kasal. Sabi ni Orisani na may mapait na mukha, dahil may time na may isang lalaking nag-claim na fiancé ni Vivian, pumunta sa after Magnesium found her, lalong nabaalisa si Vivian, at ilang beses siyang nagwelga matapos mawala ang galit sa crew. Tinulungan namin siyang sugpuin ang mga bagay na ito, dahil alam namin na hindi iyon ang tunay na kanya. Nasa ilalim siya ng sobrang pressure, sa trabaho, sa buhay. Nag-iisa. Sa Magnesium, bagamat isa siyang diva, marami siyang kaibigan, na lahat ay naiinggit sa kanya at sa mga naninira sa kanya. Nang maglaon, pagkatapos uminom ng gamot, sa wakas ay nakontrol ni Weiwei An ang kanyang emosyon at unti-unting bumuti, ngunit hindi pinapayagan ng kumpanya na malik ang mga ganitong bagay, at mauunawaan mo ang mga dahilan. Kamakailan, bumalik siya sa Siaguu, at pagkatapos makipagkita sa iyo, Miss Su, gagawa siya ng bagong pelikula. Siya ay napakasaya. Nakikita ko na stable na ang kalagayan niya, at mukhang gumagaling na siya, kaya hindi ko na pinansin ang pag-inom niya ng gamot. Hindi ko inaasahan. Bigla na lang. Bigla na lang. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Su Qingzhou. Tumulo ang mga luha, hindi niya ito mapunasan. Hindi napigilan ni Ye Fan na mapabuntong hininga, para kay Ling Yue, isang batang babae na naghahangad ng kalayaan at karera sa pelikula, napakasalan si Ye Feng nang walang pasubali. Siguro mas mabuti pa kaysa kayrang malungkot siyang mamatay. At sa paglipas ng mga taon, ang pressure na ginawa sa kanya mula sa iba't ibang aspeto ay hindi malutas sa kanyang isip, at kalaunan ay naging depresyon, na normal din. Sa likod ng walang katapusang kagandahan ng internasyonal na reyna, napakaraming hirap at paghihirap na hindi alam ng mga tagalabas. Hindi ko alam kung makakabalik pa si Vivian sa industriya ng pelikula at telebisyon, gagaling siya, di ba? She is the best Vivian after all. Orisani pouted and smiled reluctantly asked. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na talagang nagmamalasakit ang manager na ito kay Ling Yue, kaya tinapik niya ito sa balikat, hanggat naniniwala siya sa kanya, natural na majay gising siya. Masiglang tumango si Orisani, salamat. Habang nagsasalita siya, sumimangot si Ye Fan, at may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, lumabas ng ward ang isang lalaking lumalakad sa hangin, na may masungit na mukha. Nang makita ang binatang ito, ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay nanlamig sa galit. Bago makapagsalita si Ye Fan, nagtanong ang babae, kontento ka na ba? Ito ang resulta na gusto ng iyong pamilya Ye. Si Ye Feng ang pumunta lang sa Dragon Soul para magulat at pumunta sa Huahay para hanapin si Ling Yue. Kabanata 0902 Walang gana. 0902. Dahil si Ye Longyuan ay opisyal na nag-alok ng kasal, si Ye Feng ay labis na nasasabik at sumugod sa Huahay sa sandaling siya ay may oras, na gustong makita ang kawalang kaya ni Ling Yue at maaari lamang siyang magpasakop. Sinong mag-aakala, sa pagdating ko, nalaman ko na kumuha ng lason si Ling Yue at pumasok sa ospital para iligtas. Nang marinig ni Ye Feng ang pagtatanong ni Su Qingzhou, wala siyang pakialam, malamig na tumingin kay Ye Fan, at may pagmamalaki na sinabi, alam ko na, narinig ko na ang babaeng ito ay talagang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagkuha ng lason, at iniluwa niya ang lason. Ito ay isang biro lamang. Baka nagsabuatan kayo para harangin ang malaking kasal natin sa ganitong bagay. Tao ka ba? Muntik na siyang mamatay. Nakoma pa siya, ewan ko ba? Gumising ka na ba, nakakita ka na ba ng ganito? Hindi makapaniwala si Su Qingzhou, iniisip pa rin ng taong ito ang mga magugulong bagay na iyon.
Normal lang na ma-accident sa gitna ng kalsada, ano ang imposible? Si Yefeng ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang asong ito, upang labanan ang kasal, ay kumuha talaga ng lason. It's her honor na hayaan siyang pakasalan ako. I really think this young master miss her. Nararapat kang mamatay. Bago siya matapos magsalita, biglang kumislap si Yefan at nagpakita sa harap ni Yefeng. Nagpakita ang mga mata ni Yefan ng isang nakasusuklam na puwersang nagpapapigil, hinawakan niya ang kwelyo ni Yefeng, at same time na sinabi, tumahimik ka. Si Yefeng ay naninigas, nakaharap kay Yefan, gusto niyang tumama ang kamao, ngunit may bakas ng takot sa aking puso, hindi ako makabaril. Ang kahihiyan at hindi pagnanais na ito ay nagdulot sa kanya ng galit. Dapat ay maswerte ka, ospital ito, at maraming doktor at pasyente, kaya ayaw kong gawin ito, kung hindi. Magiging miserable ka ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yefan, itinulak niya si Yefeng palayo. Kulay ube ang mga labi ni Yefeng, ngunit alam niyang hindi siya ang kalaban ni Yefan, kaya galit lang ang nasabi niya, ang baliw na babaeng ito, nagsasarili siya kapag hindi siya magising. Paggising ko man, karamihan sa utak ko ay may problema, at ayoko na. Hindi siya karapat-dapat na maging panganay na apo ni Ye. Kunin mo kung gusto mo. Pagkasabi. Iyon, nilingon ni Yefeng ang kanyang ulo at naglakad palabas ng ospital. Malamig ang mga mata ni Su Qingzhou, at hahabulin na sana niya si Yefeng upang mga tuwiran kay Yefeng, ngunit nahuli siya ni Yefan. Miss, huwag mo na siyang pansinin, pumatay siya, kung hindi, wala kang mababago. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hintayang magising si Ling Yue, hindi na kailangang gumawa ng gulo para sa isang hamak, sabi ni Yefan. Kung papatayin ko siya at gisingin si Weiwei, tiyak na hahanap ako ng paraan para patayin siya. Mahigpit na kinuyam ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamao. Saglit na napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, bakit hindi siya, ngunit ang pagpatay kay Yefeng ay hindi magbabago ng anuman, hindi lamang ito magdudulot ng malaking gulo, ngunit si Ling Yue at ang pamilyang Ling ay parehong kapuputan ng pamilya Ye, at sila lamang ay hindi ito mabuti para sa kanila. Nanatili sina Yefan at Su Qingzhou sa ospital hanggang alas 8 o 9 ng umaga, nagbabantay, ngunit hindi na nagising si Ling Yue. Nagtagal si Yefan at naglakad palabas ng ospital para bumili ng pancake, prutas at strawberry gatas at soy milk, ibalik ito at hayaang kainin ng mga babae. Walang ganang kumain si Su Qingzhou. Pagkatapos ng 2 kagat, busog na siya. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-navy blue shirt ang lumabas, bagamat siya ay napakaloki. Ngunit ang kabayanihang hangin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay napaka-eye-catching. Sect Master Ling. Tumayo si Yefan, at ang taong dumating ay si Ling Baiguang. Sa hindi inaasahan, hindi siya pumunta sa Mount Shu, ngunit ang pinuno ng sekta ay nauna. Pagdating ko sa Huahai, unpredictable talaga. Nakatanggap din si Ling Baiguang ng balita. Hindi niya masyadong pinansin, at nagmamadaling tumakbo mula sa Susan, ngunit dumating lamang sa umaga. Mr. Ye, kumusta ang anak ko? Tanong ni Ling Baiguang kay Sed. Iminuwestro ni Yefan ang babae sa ward, hindi pa ako nagigising, pero stable na ang vital signs ko. Itong hanggal na batang ito, paano niya magagawa ang ganoong katangahan, hawak ang baso gamit ang isang kamay, mapait niyang ipinilig ang ulo. Sa bagay, sarili niyang laman at dugo, hindi man maayos ang relasyon ng mag-ama, pero nang mabalitaan niyang nanganganib ang buhay ng kanyang anak, nagdamag pa rin itong dumating at sobrang balisa. Hindi kita pinilit. Malamig na ungol ni Su Qingzhou. Si Ling Baiguang ay tumingin kay Su Qingzhou nang may pagtataka, hindi niya alam kung sino ang babae. Napangiti si Yefan ng alanganin, inakbayan ang babae, at sinabing, ito ang asawa ko, si Su Qingzhou, at ang matalik na kaibigan ni Ling Yuan. Kilala ko ang isa't isa noong nasa paaralan ako. Nako! Asawa pala ni Mr. Ye, at narinig ko nga si Miss Su. Gayunpaman, ang aming pamilya Ling ay nasa isang angkan, mayroon kaming aming mga tradisyon, mayroon kaming aming pagpupursage, at mayroon ding mga karera na dapat gawin ng pamilya. Hindi kami mga ordinaryong tao, at hindi namin pinipili ang paraan upang pumunta ayon sa aming mga kagustuhan, sana ay maunawaan ni Miss Su. Sabi ni Ling Baiguang. Si Su Qingzhou ay niyakap sa baywang ng lalaki, ngunit iginiit pa rin niya, kung ikaw ay nasa isang angkan at kailangan mong pilitin na pakasalan ng isang taong hindi mo gusto, kung gayon ang angkan ay hindi kasing husay ng mga ordinaryong tao. Medyo pangit ang mukha ni Ling Baiguang, dahil sa mukha ni Yefan, nasabi lang niya, Miss Su, nabubuhay ang mga tao sa mundong ito, hindi lang para sa kanilang sarili. Maraming bagay ang hindi gaanong simple. Babae lang ako, alam ko lang na ang pang-aapi mo kay Weiwei ay nagpasakit sa kanya, at ganito ang pakikitungo sa kanya ng mga kamag-anak ko, hindi ko na matiis, sabi ni Su Qingzhou. Bumantong hininga si Ling Baiguang, na parang ayaw na niyang sabihin pa. Walang magawang tiningnan ni Yefan ang babae, matigas talaga ang ulo niya, kung wala siya dito, malamang nakipag-away siya kay Ling Baiguang.
Sa oras na ito, isang punong manggagamot na dumating upang magpasuri sa umaga, nanguna sa ilang eksperto, pumasok, at lumabas pagkatapos basahin ang lahat ng uri ng data. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang internasyonal na reyna, at ang ospital ay nagpadala pa rin ng pinakamahusay na koponan upang masuri at gamutin. Kahit na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang, ito ay nagbigay ng sapat na mukha. Bagamat naiintindihan ni Yefan ang lahat ng uri ng data, hindi naman siya isang profesional na doktor sa utak, kaya hindi siya direktang lumahok sa paggamot. Doktor, kumusta ang aking anak? Tanong ni Ling Baiguang. Oh, ang ama ng iyong Miss Vivian, magalang na sabi ng punong manggagamot, sa kasalukuyan, ang cerebral edema ay hindi pa gumagaling, at kailangan nating maghintay ng isa pang 72 oras bago gumawa ng paghatol. Okay lang ba kung magising ako? Tanong ni Ling Baiguang. Ito. Sabi ng punong manggagamot, depende sa sitwasyon. Maaaring maayos ang lahat, ngunit maaaring may mga sumunod na pangyayari. Siyempre, ang mga sekwela ay maaaring unti-unting maalis sa pamamagitan ng post-operative rehabilitation. Pero, meron din ang sa pinakamasamang kaso, medyo maliit ang probabilidad, hintayin natin. Gusto kong marinig ang pinakamasamang kaso, matigas na sabi ni Ling Baiguang. Ang doktor ay bumantong hininga ng may panghihinayang, ang pinakamasama ay ang trauma sa utak ay hindi na maibabalik, at ito ay maaaring maging vegetative state. Biglang kinilig si Ling Baiguang nang marinig niya ito, at kinuyam ang kanyang mga kamao, na halatang mahirap tanggapin. Tito Ling, hindi ko hahayaang magkamali si Yue. Ako na ang bahala kay Yue mula ngayon. Biglang may nagsalita mula sa kabilang koridor. Sa personal, bumalik sa ospital. Chapter 0903 Ano bang problema mo? 0903. Ang mga lalaking sumunod kay Yefeng, bagamat nakasuot ng puting Amerikana, ay mas masigla kaysa sa mga ordinaryong doktor. Master ikaw. Bagamat si Ling Baiguang ay isang elder, siya ay lubos na gumagalang nang makita niya si Yefeng. Parehong may masamang premonition sina Yefan at Su Qingzhou, dahil ang kasalukuyang anyo ni Yefeng ay ganap na naiiba mula doon sa mga unang oras ng umaga, kaya malinaw na kumikilos siya. Sinabi ni Yefeng na may seryosong mukha, Tito Ling, pagkatapos kong sabihin sa aking ama at tiyuhin ang tungkol sa sitwasyon ni Yue, labis silang nag-alala at gustong subukan ang kanilang makakaya upang matulungan si Yue na gumaling. Kaya, sa tulong nila, nalaman kong dumating na ang pinakamahusay na mga doktor sa rehiyong militar ng Jiangnan, at silang lahat ang nangungunang eksperto sa buong bansa ng SIA, na dalubhasa sa paggamot sa mga sintomas ni Yue. Biglang natauhan si Ling Baiguang at buong pasasalamat na sinabi, gusto ko talagang pasalamatan ang iyong ama at tiyuhin. Yefeng, ano ka ba nagpapanggap? Dumating ka lang dito sa gabi, at paulit-ulit mong sinasabi na ayaw mo kay Weiwei at sinabi mong hindi karapat-dapat si Weiwei. Bilang asawa ng pamilya Ye, nandito ka ngayon para magpanggap na mabuting tao. Si Su Qingzhou ay talagang hindi nakinig. Kumunot ang noo ni Yefeng at sinabing, Miss Su, nagkaroon ako ng alitan sa iyong asawa, ngunit hindi mo maaaring insultuhan ang aking pagkatao ng ganito. Ako, si Yefeng, ay ang panganay na anak at panganay na apo ng pamilya Ye, at hindi mo maaaring husgahan ng basta-basta. Ikaw. Nang hindi naghihintay na magsalita si Su Qingzhou, iniunat ni Ling Baiguang ang kanyang kamay para pigilan siya, Miss Su, huwag mong sabihin, nagdadala siyang Master Ye ng doktor para magpatingin sa doktor para sa aking anak, walang masama doon. Bukod pa rito, ang kontrata ng kasal ng aking anak na babae at ni Ye, ito ay napagpasyahan ng isang malaking tao mismo at ng henerasyon ng aking lolo, at hindi na ito mababago. Alam kong marami kang hindi kasiyahan kay Young Master Ye, pero ngayon gusto ko lang makitang gumaling ang anak ko. Hindi pinagtatalunan ng mga ito. Lumapit si Yefeng at sinabi, Uncle Ling, huwag na natin silang masyadong pag-usapan. Hihilingin ko sa mga eksperto na ipadala si Yue sa Jiangnan Military Region Hospital. Sa kanilang pangangalaga, tiyak na gagaling si Yue. Okay, kung gayon, guguluhin ko kayong lahat, tumanggaw si Ling Baiguang. Tumalikod si Yefeng at minisyon sina Yefan at Su Qingzhou, at pagkatapos ay inutusan ang ekspertong doktor na dinala niya na ilayo si Ling Yue. Ang pagsama sa mga ekspertong ito at pagsilbihan ang isang pasyente ay nagpapakita rin na ang posisyon ni Ye sa hukbo ay malinaw na isang pribilehiyo. Ang mga doktor na ito mula sa Huahai University Affiliated Hospital ay hindi nang ahas na hadlangan ng hukbo nang makita nila ang militar, at maaari lamang silang makipagtulungan sa pasyente. Asawa, mabilis na mag-isip ng paraan. Hindi mo maaaring hayaang kunin ni Yefeng si Weiwei. Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang pagkabalisa nang makita niyang hindi kumikibo si Yefan. Bumantong hininga si Yefan, asawa, ang sect leader na si Ling ay isang biolohikal na ama at hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang anak na babae. Tutal, kami ay tagalabas, kaya hindi namin maaaring pagnakawan ng isang biolohikal na ama para sa aming anak na babae. Sinabi ni Ling Baiguang nang may pasasalamat, Mr. Ye ay napakabuti pa rin, at lubos na nagpapasalamat si Ling. Talagang natatakot siya na kung si Yefan ay puwersahang namagitan, at hindi sila ang mga kalaban ni Yefan, ano ang kanyang gagawin. Pero,
Alam din ni Su Qingzhou na hindi tama na pilitin na panatilihin si Ling Yue, ngunit hindi siya nag-aalala kay Ye Feng. Sectmaster Ling, subukan mong samahan ang iyong anak na babae hanggat maaari. Kapag ang mga kamag-anak sa tabi mo, ang posibilidad na magising ay mas mataas, sabi ni Ye Fan. Same time na iniyuko ni Ling Baiguang ang kanyang mga kamay, salamat Mr. Ye sa pagpapaalala sa akin na sa pagkakataong ito, salamat kay Mr. Ye, maliligtas ang batang babae. Ayokong magpasalamat. Ano pa ang silbi ng ibang tao sa hinaharap, magsalita ka na lang. Napailing si Ye Fan na may ngiti. Umiling siya, best friend ng asawa ko, syempre gagawin ko ang lahat para gamutin ito. Tumango si Ling Baiguang at sinundan si Ye Feng at ang kanyang partido palabas ng ospital. Nang makitang dinadala si Ling Yue, ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay puno ng maitim na ulap, malamig siyang bamantong hininga, at galit na itinapon ang kamay ni Ye Fan, at lumabas ng mag-isa. Nang makitang nagalit ang babae, nagmamadaling tumakbo si Ye Fan at hinawakan ang kanyang braso, asawa, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Ayokong baliwalain ka. Duwag ka. Namula ang mga mata ni Su Qingzhou sa galit. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, bakit ako duwag? Natatakot ka sa Ye Clan. Natatakot ka sa Shenlong Clan. Kung hindi, alam mo na napakadelikado para kay Weiwei na kunin ni Ye Feng, bakit hindi mo ito pinigilan? Tama si Ye Feng sa paraan ng panunuyan namin, kitang-kita na sinadya namin ang pagkilos para ipakita na si Ling Baiguang iyon. Narinig din ni Su Qingzhou ang ilang bagay tungkol sa angkan mula kay Ye Fan, at nakaramdam siya ng panlulumo sa sandaling ito, ngunit hindi niya naisip na ang kanyang asawa ay palaging walang takot. Oo, ngunit natatakot siya sa mga tao ng mga angkan na iyon. Kinurot ni Ye Fan ang mukha ng babae at direktang sinaktan ang babae. Anong ginagawa mo? Mabahong Ye Fan. Patay Ye Fan. Hindi mo ako pinipigilan, at binugbog mo ako. Sinaktan mo ako. Si Su Qingzhou ay lalo pang nagkamali, at sinuntok si Ye Fan ng ilang beses. Ikaw babae, dahil ba masyadong naiinip ang best friend mo? O hindi nalinis ang cyanide at nasunog ang utak mo? Isipin mo sa IQ mo na 180, sa tingin mo matatakot ako sa kanila. Hindi mo ba alam kung anong to retreat bakit? Tanong ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, kumikislap ang kanyang mga mata, at pagkatapos niyang kumalma, nag-isip siya sandali, at sinabing, pinaplano mo bang magpanggap na walang pakialam at protektahan si Weiwei ng palihim? Iniunat ni Ye Fan ang kanyang daliri at ilang beses na sinundot ang noo ng babae, alam namin kung ano si Ye Feng, Ling Baiguang, ang mga tao ng pamilya Ling, alam mo ba? Nakikipagtalo ka kay Ling Baiguang dito, nag-aaksaya lang ng oras mo, at hinahayaan ang mga tao ng pamilya Ling na magkaroon ng opinyon, na ginagawang mura si Ye Feng. Anyway, hanggat nasa Jiangnan ka sa lugar ng militar, kung mag-iisip ka ng paraan, mapoprotektahan mo si Ling Yue, at baka ipakita ni Ye Feng ang kanyang buntot. Napagtanto ni Su Qingzhou na masyado siyang nababalisa at hindi niya naiintindihan ang lalaki, kaya hindi niya maiwasang humingi ng tawad, asawa. Ako. Nagmamadali ako ngayon, pasensya na. Nagiging matapang ako. How dare you call me a coward? Sabi mo duwag ako, kilala ko, duwag. Seryoso ka ba? Galit na sabi ni Ye Fan. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, masyado akong galit, hindi ko masyadong inisip iyon. Asawa, huwag kang magalit sa akin. Umiling si Ye Fan, kinuha ang kanyang telepono, at sinabing, tatawagan ko muna si Yun Yao, huwag kang magsalita. Ano? Ang apoy nakakapidyo lang ni Su Qingzhou ay muling bumangon, sa lahat ng oras na ito, tinawag mo si Chu Yun Yao. Ilang araw na lang, ganoon na ba ang tingin mo sa kanya? Hindi nakaimik si Ye Fan, darling, ano ang nangyayari sa iyo? Ang pangunahing prioridad ngayon ay ang gamitin ng pinakamahusay na paraan para magising si Ling Yue. Noong huling pagkakataon, ang nakababatang kapatid ni Yang Aying, si Feng Xiaohui, isang vegetative, ay nagising sa teknolohiya ng akses ng lupa. Tinatawagan ko ngayon si Yun Yao at hinihiling ko sa kanya na tulungan siyang makita kung mayroon bang gamot para sa cerebral edema, sobra na ba ito? Natulala na naman si Su Qingzhou, anong nangyari sa sarili niya, lagi siyang kalmado noon, nang makilala ko sina Ling Yue at Chu Yun Yao ngayon, uminit ang utak ko. Nang makita ang pagkabigo sa mga mata ni Ye Fan, nakaramdam si Su Qingzhou ng kirot sa kanyang puso. Kabanata 0904 Pananakop 0904 Husband. Hindi alam ni Su Qingzhou kung paano ipapaliwanag. Okay, huwag kang magsabi ng kahit ano tungkol sa paghingi ng tawad, gusto kong makipag-ugnayan kay Yun Yao sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ayusin ang eyeliner para makapasok sa lugar ng militar. Pumasok tayo, masyadong halata ang layunin, sabi ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay nakaramdam ng labis na kahihiyan sa kanyang puso, ngunit natuwa siya sa sandaling ito, at sinabing, hahayaan ko ang mga tao mula sa Tianyan na makahanap ng paraan upang masubaybayan ang ospital ng militar, hindi ito dapat maging mahirap. Tumango si Ye Fan,
Ayos lang, kapag may sitwasyon, masusubaybayan natin ito. Hindi nagtagal, sinabi ni Ye Fan kay Chu Yunyao ang tungkol sa sitwasyon ni Ling Yue. Si Chu Yunyao ay bumalik na rin sa Huahai, sa Cloud Club. Bagamat hindi pa rin siya nasisiyahan sa hindi ipinaalam na palem ng lalaki noon, maganda pa rin ang kanyang kalooban sa pangkalahatan, dahil ang pamilya Chu ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagpili kay Yinlong sa pagkakataong ito, at ang posisyon ni Chu Yunyao bilang tagapagmana ng pamilya ay ganap na ligtas. Kaya naman, hindi gaanong nagsalita si Chu Yunyao, at hindi nagtagal na ngako na susuriin ang impormasyon. Sa gabi, sa Jiangnan Military Region Hospital, sa isang maliit na pavilion na walang tao sa paligid. Tio, may paraan ka pa. Tumawag ka ng grupo ng mga eksperto dyan. Na si Ye Fan ay hindi nang ahas na pigilan siya, haha. Sa pagkakataong ito, ayaw na ni Ling Yue na tumakas sa aking palad. Nagmamalaki si Ye Feng, nakatayo sa harap niya. Ang lalaking naka-cyan robe ay si Ji Yutang. Pagkalabas niya sa ospital, ayaw niya, ngunit hindi niya maaga si Ling Yue. Sa desperasyon, naalala niya ang kanyang tiyuhin na si Ji Yutang. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, binigyan siya ni Ji Yutang ng ideya, at talagang gumana ito. Nilero ni Ji Yutang ang mga butil ng Chen Xiang sa kanyang kamay, at may emosyong sinabi, Fenger, ang babaeng iyon mula sa pamilya Ling, dahil kumuha siya ng lason at tumanggi na pakasalan ka, hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Bakit kailangan mong maging matyaga? Kung gusto mo siyang ilayo, naaawa talaga ang tito ko sa iyo. Uncle, hindi mo maiintindihan, ayaw ng puso ko. Galit na sabi ni Ye Feng, alam kong fiancé ko si Ling Yue mula pa noong bata ako, at hinintay ko siya ng mahigit 20 taon. Pagkaraan ng mahabang panahon, wala man lang siyang nararamdamang pasasalamat. Dapat alam mo na napakaraming babae ang gustong pakasalan ako, para maging batang lola ni Ye, pero hindi pa rin niya ako pinapansin sa bawat pagkakataon. Itong klaseng babae na hindi alam ang gagawin, kung hindi ko siya gagawing babae at ipapasuko sa paa ko, paano ako magiging karapat-dapat sa marangal na katayuan ng bloodline ni Ye? Tumango si Ji Yutang at tinapik ang balikat ni Ye Feng, oo, Fenger, kailangan mong maging dominante. Isang pagpapala para sa mga kababaihan sa mundo na makasama ka. Maaari mo lamang talunin ang Ling Yue na iyan, babae. Basta ibalik mo siya sa iyo, ang kanyang puso ay sa iyo. Ikaw ay tatak sa iyong katawan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Narinig ni Ye Feng ang salitang, manakop, uminit ang kanyang noo, at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Uncle, it's great to have you here. Sa tuwing nahihirapan ako, lagi kang makakaisip ng paraan para sa akin. Tumawa si Ji Yutang at sinabing, ang iyong ina ay ang aking nag-iisang kapatid na babae. Sinabi niya sa akin na alagaan ka ng mabuti sa labas. Siyempre gagawin ko ang aking makakaya. Tumango si Ye Feng, may iniisip, at nagtanong, nga pala, tiyuhin, lumabas na ba ang pinsan na si Han Tian sa retreat? Natigilan si Ji Yutang nang marinig niya ang pangalan ng kanyang anak na si Ji Han Tian, pagkatapos ay ngumiti, hindi pa, ang pinsan mo, bagamat sarili ko siyang anak, ngunit ang batang ito. Wala man lang human touch. Hindi niya ako masyadong kinakausap mula pa noong bata siya. Nakatuon lang siya sa pagsasanay. Eto na, ako at ang pamangkin mo, si Fenger, ang mas compatible. Hehe. Narinig ito ni Ye Feng, nanlaki ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa rin si Li, oo, wala akong masabi sa tatay ko, mas mabuting manatili ako sa tito ko. Tio, dahil nandito ka sa Huahai, bakit hindi ka magstay sandali, marami akong bagay na hihilingin sa iyo para sa payo. Kung may tanong ka, tawagan mo lang ang tiyuhin mo. Nandito si Tito para tingnan ang sitwasyon ng mapapangasawa mo. Hindi ko lang mapigilan, sanay na akong gumala, hehe. Ngumiti si Ji Yutang umiling. Nang hihinayang sinabi ni Ye Feng, okay, sa pagkakataong ito ay talagang iniistorbo ko na naman ang aking tiyuhin. Hindi na kailangang sabihin ang mga salitang ito sa pagitan mo at sa akin. Tinapik ni Ji Yutang ang likod ng kanyang pamangkin, pagkatapos ay tumalikod, Fenger, gusto ng tiyuhin umalis ka na sa Huahai, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, nagsagawa ng magaan na trabaho si Ji Yutang, na tila naglalakad sa looban, ngunit lumabas ng ospital ng militar sa napakabilis na bilis. Nang umalis si Ji Yutang, ang mga mata ni Ye Feng ay nagpakita ng masamang tingin, nginisya niya ang gilid ng kanyang bibig, tumalikod at naglakad patungo sa ward ni Ling Yue. Inilagay si Ling Yue sa isang intensive care unit, at si Ling Baiguang, ang ama, ay nanatili sa tabi ng kama nang hindi umaalis kahit isang pulgada. Tito Ling, nagsumikap ka, sabi ng eksperto kamusta ang kalagayan ni Yue. Pumasok si Ye Feng sa silid na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumalikod si Ling Baiguang at nakangiting nagsabi, okay lang, sinabi ng mga eksperto na maayos na ang lahat ngayon, at normal na ang katawan, ngunit hindi pa rin magising ang idima ng utak, Master Ye, salamat sa pag-aayos ng napakaraming eksperto para gamutin si Yue. Tito, magiging pamilya na tayo sa hinaharap, tawagin mo akong Ye Feng, sabi ni Ye Feng. Kumunot ang noo ni Ling Baiguang, ang batang ito. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Natatakot ako sa kasal.
Kahit anong mangyari kay Yue, hinding-hindi ako susuko sa kanya, siguradong papakasalan ko siya bilang asawa ko. Seryosong sabi ni Ye Feng. Naantig si Ling Baiguang, bagamat alam niya na hindi talaga gusto ni Ye Shi ang isang may sakit na babae bilang asawa niya, ngunit pagkatapos marinig ito, nasiyahan siya. Okay, Ye Feng, sa totoo lang, nagkaroon ako ng ilang pagdududa tungkol sa iyo noon, ngunit tila ako ay mali, ikaw ay isang mabuting bata, ikaw ang hanggal na babae na ito, ikaw ay masyadong hindi kasiya siya, walang magawang sabi ni Ling Baiguang. Humakbang si Ye Feng at sinabing, Uncle Ling, huwag mong sabihin iyan, medyo naiinip ako minsan, pero sincere ako kay Yue. Matagal ka na dito, hindi ka kumakain o umiinom, bakit hindi ka lumabas at magpahinga? Samahan mo ako kay Yue, okay? Sa pagtingin sa taos puso at sabik na mukha ni Ye Feng, si Ling Baiguang ay medyo nag-aalangan sa kanyang puso, ngunit hindi madaling tumanggi. Tsaka ospital ito, at hindi naman siya nakalayo, kaya dapat walang problema. Okay, pwede mo na siyang samahan. Kung nagising siya at nakita kanya sa unang pagkakataon, baka magbago ng gusto ang isip niya. Sabi ni Ling Baiguang. Tumango si Ye Feng, salamat Uncle Ling, aalagaan kita ng mabuti. Tumayo si Ling Baiguang at lumabas. Matapos kumpirmahin na si Ling Baiguang ay nasa malayo, lumapit si Ye Feng sa pintuan at sinabi sa dalawang sundalo at isang nurse na naka-duty, bumaba kayong lahat, nandito ako, at tatawagan ko kayo kapag nangyari na ang sitwasyon. Ang mga maliliit na taong ito syempre hindi siya nang ahas na sumuway, at umalis ayon sa utos. Nang dalawa na lang ang natitira sa buong ward, isinara ni Ye Feng ang pinto at nilock ito. Nang lumingon siya ay biglang nagbago ang kanyang kutis, baka sa kanyang mga mata ang pagkabalisa at kasamaan. Naglakad patungo sa kama ng ospital, at si Ling Yue, na nakahiga, ay hindi alam ang lahat sa paligid niya. Kabanata 0905 Katahimikan. 0905. Asawa. Ang young master na ito ay naglakas loob na pakasalan ka, ngunit naglakas loob na hindi nasisiyahan at tinatrato ako ng labis. Bakit ka pa? Pinisil ni Ye Feng ang pisngi ni Ling Yue gamit ang isang kamay at hinawakan ang makinis nitong balat ng mukha. Tumibok na naman ang puso. Kung tuwirang sabihin, hindi kailanman nahawakan ni Ye Feng ang sinumang babae. Bagamat alam niya ang tungkol sa mga lalaki at babae, napipilitan siyang maging saklan at sa kanyang pagkakakilanlan, at kadalasan ay nananatili siya saklan, kaya hindi niya basta-basta mahawakan ang mga babae. At ang hitsura at figure ni Ling Yue ay pambihira. Ang mga katangian ng silangan at kanlurang kagandahang ito ay pinaghalo sa isang napakaganda. Paano mapipigilan ng isang binatang tulad ni Ye Feng? Sa sandaling ito, si Ling Yue ay ganap na nakoma, ngunit ang morbid beauty na napakita sa naturang hospital bed ay naging sanhi ng ligaw na kabayo sa puso ni Ye Feng. Gudong. Napalunok si Ye Feng, naaalala ang mga salitang sinabi ni Ji Yutang. Ang pagsakop sa kanya, ginagawa siyang sariling babae, paglalagay ng sarili niyang tatak sa kanya. Si Ye Feng ay pinigilan. Ang apoy na nag-aalab sa loob ng maraming taon ay hindi na masusupol. Bitch, kahit hindi ka magising sa buong buhay mo, gusto kong maging babae ka. Ngumiti si Ye Fengxi, itinaas ang kubrekama ni Ling Yue, at hinawakan ng dalawang kamay ang baywang ng babae, hiniling na habarin ang kanyang pantalon. Sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag sa labas. Biglang napansin ni Ye Feng na bumalik si Ling Baiguang. Bagamat galit na galit siya sa kanyang puso, dali-dali lang niyang binawi ang kanyang mga kamay, takpan ang kubrekama, at huminga ng malalim, ginamit ang kanyang lakas upang maibalik ang kanyang katawan sa normal nitong kalagayan. Nang bumukas ang pinto, nakatayo si Ling Baiguang sa pintuan na may malungkot na ekspresyon, na galit na nakatitig kay Ye Feng. Masama ang pakiramdam ni Ye Feng sa kanyang puso, ngunit nagtanong pa rin ng kainahinala, Uncle Ling, ano ang nangyayari sa iyo? May mukha ka pa para tanungin ako. Kahit na si Ling Baiguang ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, Ye Feng, hindi ko inaasahan na ikaw, ang pinakamatandang apo ng Ye Clan, ay magiging napakasama at kasuklam-suklam na kontrabida. Nakita ni Ye Feng ang kanyang mukha. Nagulat, agad siyang nagkunwaring walang alam, at sumigaw, ito. Tio Ling, may hindi pagkakaunawaan ba? Biglang kinuha ni Ling Baiguang ang isang mobile phone, at ang screen na ipinapakita sa mobile phone ay sa ward na ito. Ang eksena sa loob. Surveillance. Namutla kaagad ang mukha ni Ye Feng, tumingin siya sa paligid at wala man lang nakitang surveillance camera, ang ward na ito ang itinayo nila, paano magkakaroon ng surveillance at hindi niya alam. Ano pa bang sasabihin mo? Nakita ko na lahat sa mata ko. Nagliwanag sa apoy ang mga mata ni Ling Bai. Kahit sinong ama na makita ang kanyang anak na babae na nakahiga at halos madumihan ng isang lalaki ay hindi makayanan ang galit na ito. Alam ni Ye Feng na wala ng paraan para ipaliwanag ito ngayon, at naging malungkot ang kanyang mukha. Tito Ling, saan nanggaling ang teleponong ito, bakit may surveillance ka rito? Haha, sa wakas, hindi na ako nagkukunwari. Lumalabas. Totoo ang sinabi ni Mr. Ye at Miss Su, umiling si Ling Baiguang sa hindi makapaniwala at sinabing, napakalaking kamalasan para sa angkan ng Shenlong na magkaroon ng hamak na tulad mo mula sa angkan ng Ye. Matandang lalaki, ibigay mo sa akin ang iyong telepono, kung hindi.
Mag-ingat, papatayin ka ng young master na ito, at pagkatapos ay papatayin ang iyong pamilyang Ling. Direktang pinili ni Ye Feng na magbanta. Sa tingin mo ba ako ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan? Nanginginig sa galit si Ling Baiguang, itinago ang telepono, at sinabing, ipapasa ko ang ebidensya sa iyong tiyuhin at ama. Naniniwala akong hindi sila uupo. Kailan? Narinig ito ni Ye Feng, kung alam ito ng kanyang ama at tiyuhin, paano ko itataas ang aking ulo? Mahirap na para sa akin na makakuha ng pagkakataong gumawa ng kasalanan at karapat-dapat na mga gawa. Kung may problema sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na siya muling pagkatiwalaan ni Ye Longyuan. Sa gayon, bawal siyang maging tagapagmana. Mababantaan din ang upuan. Kung tutuusin, napakahaba pa rin ang buhay ni Ye Longyuan, at hindi imposible kung pipiliin niyang magkaroon ng isa pang tagapagmana, o kung pipili na lang siya ng isa pang anak ng pamilyang Ye bilang kanyang tagapagmana. Sa sandaling naisip niya ito, masama na si Ye Feng, at walang sabi-sabi, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya at sinuntok si Ling Baiguang ng isang hakbang. Hindi inaasahan ni Ling Baiguang na sa ward ng kanyang anak na babae, ang lalaking ito ay maglalakas loob na makipaglaban ng direkta. Kung ikukumpara kay Ye Feng, ang kanyang cultivation level ng pag-concentrate at pagpasok ay halatang mas mababa kaysa kay Ye Feng. Ang pangunahing punto ay ang dali-dali siyang bumaba sa bundok sa pagkakataong ito, at hindi man lang siya nagdala ng espada. Sa pagkakataong ito, mabilis lang nakaiwas si Ling Baiguang, tumakbo palabas ng ward, at tumakas sa labas ng gusali ng ospital. Hindi siya hahayaan ni Ye Feng na tumakas ng ganito. Kung hindi niya sisirain ang ebidensya, siya ay matatapos, kaya tinipon niya ang kanyang paglilinang at hinabol siya. Tumigil ka. Natama ni Ye Feng ang isang Golden Dragon Claw, at ang gininto ang aura na namuo sa kawalan ay malapit ng pigilan si Ling Baiguang. Nagmamadali si Ling Baiguang, at wala siyang pakialam sa dingding ng gusaling nasa harapan niya, at direktang sumabog ang isang aura, na direktang sumisira sa dingding. Boom! May butas sa dingding, lumipad palabas si Ling Baiguang at tumalon, iniwasan ang mga kuko ng dragon, at kasabay nito, nahulog din ang kanyang katawan mula sa ikalimang palapag. Nang bumagsak si Ling Baiguang sa lupa, nahulog si Ye Feng sa likuran niya at inatake siya muli. Si Ling Baiguang ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak na babae ngayon, ngunit ngayon na si Ye Feng ay napakalupit, wala na siyang pakialam sa kahit ano pa at planong makipaglaban ng direkta. Wala siyang espada sa kanyang kamay, at hindi sapat ang kapangyarihan ng Sword Shi, kaya magagamit lang niya ang Shushun Sword Fist para labanan si Ye Feng. Si Ling Baiguang ay dehado sa simula ng ang Cyan Aura at ang Golden Aura ay nagbanggaan sa isa't isa. Parehong ang Sword Finger at Sword Fist ay pinigilan ng husay ni Ye Feng sa boxing, at sila ay umatras. Bang 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 bang. Sa apat na sunod-sunod na kamao, halos hindi nahuli ni Ling Baiguang ang tatlong kamao, at tinamaan ng pang-apat na kamao sa dibdib, at samuka siya ng dugo at lumipad palabas. I'm not self-sufficient. Kahit may espada ka, hindi naman ikaw ang kalaban ko. Naglakas loob kang labanan ng young master na ito nang walang espada. Si Ye Feng ay labis na ipinagmamalaki, hanggat sinisira niya ang ebidensya at pinapatay si Ling Baiguang, palaging may paraan. Nakatago. Si Ling Baiguang ay may hitsura ng galit at hindi pagpayag. Kinasusuklaman niya lamang na ito ay isang ospital ng militar. Nakita sila ng ilang doktor at sundalo na nakikipaglaban, ngunit wala silang kakayahang pigilan sila. Nagtakbuhan pa sila sa takot. Nakangiti lang si Ling Baiguang at muling tumayo. Hindi siya makatakas dahil nasa ospital pa rin ang kanyang anak. Matanda, ito ang iyong sariling kamatayan. Nagpakita ng malupit na ngiti si Ye Feng, sumugod kay Ling Baiguang, at inilunsad ang huling suntok. Electric Flint. Isang figure ang sumugod mula sa pahilig na bahagi, at ang bilis ay napakabilis na hindi ito nakikita ng malinaw, at ito ay direktang tumama kay Ye Feng at lumipad ng higit sa 10 metro palayo. Nagpagulong-gulong si Ye Feng sa lupa at nataman ang isang flower bed, pakiramdam na malapit ng malaglag ang kanyang mga buto. Mr. Ye. Tuwang-tuwang sigaw ni Ling Baiguang nang makita niya ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, na parang isang banal na kawal na bumababa mula sa langit. Sumulyap si Ye Fan sa kanya at ngumiti ng paumanhin, pasensya na, Sectmaster Ling, bagamat nanatili siyang malapit hanggat maaari dito, kailangan pa rin niya ng oras para makasagasa. Biglang nagising si Ling Baiguang, ngayon lang. Ang teleponong iyon, ay ipinadala mo sa akin. Kabanata 0906 dahil sa akin. 0906. Mahigpit na pagsasalita, ito ay ipinadala ng aking asawa, sabi ni Ye Fan. Miss Su, siya talaga ang may ganyang kakayahan. Gulat na sabi ni Ling Baiguang. Nagkibit-balikat si Ye Fan, at kailangan niyang aminin na pagkatapos taglayin ang Sky Eye, ang kakayahan ni Su Qingzhou ay nalampasan na ang kanyang impyerno, at mayroon pang ang Sky Eye Intelligence Commissioner sa rehiyon ng militar. Hiniling ni Su Qingzhou sa eyeliner ni Tianyan na tahimik na mag-set up ng surveillance camera sa ward, at ibinigay ang mobile phone na maaaring manood ng video kay Ling Baiguang. Ang lahat ng ito ay napakasimple at nakatago para sa mga profesional na tauhan ng katalinuhan ng Tianyan, at hindi ito matutuklasan ng ibang mga tao sa rehiyon ng militar. Ito rin ang kapangyarihan ng Tianyan.
Sa katunayan, kahit si Su Qingzhou, ang may-ari ng lambak, ay hindi alam kung sinong tao sa ospital ng militar ang intelligence officer ng Tianyan. Ang bawat intelligence department ng Sky Eye ay may ganap na independenteng kontrol, at ang bawat palapag ay responsable lamang para sa itaas na palapag. Kahit na ang may-ari ng lambak ay hindi maaaring puwersahang tumawid sa ilang antas at hilingin sa mga opisyal ng intelligence sa ibaba na ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ito rin ay para maprotektahan ang bawat especially iyan ng Tianyan hanggat maaari, upang maiwasan ang pag-espiya sa loob ng Tianyan, at magdadala ito ng kapahamakan sa ibang tao. Salamat din sa ganoong sistema ng pamamahala na kahit na nagbago ang Ghost Valley, si Su Qingzhou ay umakyat sa trono, at ang pamilya Zhug ay nawasak, hindi ito nakaapekto sa buong operasyon ng mga mata ng langit. Ye Fan. Sa oras na ito, si Ye Feng, na bumangon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at sinabi, ikaw ay nagbabalak na naman laban sa akin. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang gumawa, ano ang ibig mong sabihin na ako ay nagbabalak laban sa iyo? Walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Mabangis na sinabi ni Ye Feng, sa tingin mo. Sa video na iyon, magagawa mo ang lahat sa akin. Ako ang panganay na apo ng pamilyang Ye. Ang aking lolo ay ang Diyos ng digmaan. Ang isang daliri ay kayang patayin kayong lahat. Magkakilala kayo. Kung gayon, ibigay ang video at humingi ng tawad sa akin ng masunurin. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat maya-maya. Galit na si Ye Feng, sisubog na ang kanyang baga. Layuan mo. Kaawa-awang tao, Ye Feng, nagawa mo na ang ganoong bagay, hindi ka ba marunong magsisi? Malungkot na sabi ni Ling Baiguang. Magsisi ka. Ang anak mo ang nagsusori sa akin. Ang malandi at nanliligaw sa lalaking ito. Kung hindi, bakit sa tingin mo ay may pakialam siya sa kapakanan ng anak mo? Galit na sabi ni Ye Feng. Manahimik ka. Ang Yue ko ay hindi ganoong klase ng walang kwentang babae. Galit na sabi ni Ling Baiguang. Natawa si Ye Feng at sinabi, kung ano man ang gusto mong sabihin. Nasa vegetative state ka na, at wala akong pakialam sa anak mo. Magpanggap na lang tayo na hindi ito nangyari. Huwag kang umasa na gagamit ka ng video para talunin ako, Ye Feng. Pagkasabi niyan, pinunasan ni Ye Feng ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumalikod para maglakad palayo. Ngunit bago pa siya makahakbang, nakaiwas na si Ye Fan, nakaharang sa kanyang dinadaanan. Ye Fan, anong gusto mong gawin? Si Ye Feng ay natakot, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang takot. Hindi ka karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ang mga mata ni Ye Fan ay walang awa na, at nang matapos siyang magsalita, muli niyang sinipa si Ye Feng. Direktang binasag ni Ye Feng ang isang flower bed at nagluwa ng isa pang subo ng dugo. Tiniis ang matinding sakit sa kanyang dibdib, galit siyang sumugod kay Ye Fan. Ang dalawang matuli na kamao ay direktang iniiwasan ni Ye Fan, at pagkatapos ay nagbackhand si Ye Fan ng isa pang latigo, pinatumba si Ye Feng sa lupa, naghagis ng aso at kumakain ng tae. Tila isang napakasimpleng laban, ngunit lubusan na naunawaan ni Ye Fan ang mga sinaunang martial arts technique ni Ye Feng, at magagawa lang niya ito sa pamamagitan ng ganap na pagsupil sa kanyang kaharian, katawan, at isip. Tinapakan ni Ye Fan ang likod ni Ye Feng gamit ang isang paa, na halos malagutan ng hininga. Hindi komportable, ang iyong mga tadyang ay dahan-daang dumidikit sa iyong mga baga, puso, at pagkatapos. Usok sa iyong mga organo, masira, dumudugo. Unti-unti, hindi ka na makahinga, at ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Nang makitang papatayin talaga ni Ye Fan si Ye Feng, hindi maiwasan ni Ling Baiguang na mataranta, Mr. Itago mo siya, gusto mo bang siya ang pumatay sa iyo? O saktan ang iyong anak na babae? O magplano laban sa akin at sa aking pamilya? Retorikang tanong ni Ye Fan. Hindi nakaimik si Ling Baiguang, at syempre hinihiling niyang patay na si Ye Feng. Para sa isang hamak, walang saysay ang mabuhay sa mundong ito. Gayunpaman, natatakot siya na ang insidenteng ito ay makapinsala kay Ye Fan at sa pamilya Ling. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang dumating, Ye Fan. Huwag mo siyang patayin. Si Ye Longteng ay sumugod na parang hangin mula sa malayo. Nagmamadali rin siyang pumunta matapos malaman na si Ling Yue ay nakoma. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating ko sa Jiangnan Military Region Hospital, nakakita ako ng nakakatakot na eksena. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, alam mo ba kung ano ang ginawa nitong pamangkin mo? Si Ye Feng, na nakahandusay sa lupa, ay may maalikabok na mukha, inilabas ang kanyang mga ngipin at nagmadaling hamampas sa lupa. Uncle! Uncle, iligtas mo ako! Umirap si Ye Longteng at sinabing, anong ginawa niya? Kahit may ginawa siyang mali sa iyo, may sasabihin siya, bakit siya magiging malupit? Kung nagsisisi siya sa akin, okay lang, tanungin mo si Sect Master Ling, ano ang ginawa niya? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Sumimangot si Ye Longteng at tumingin kay Ling Baiguang, Kuya Ling, anong problema? Nag-alinlangan si Ling Baiguang, ngunit nagpa siya na huwag itong itago. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay sobra-sobra, kaya ibinigay niya ang telepono kay Ye Longteng. Dragon King, tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan ang record ng surveillance noong nakalipas na 5 minuto.
Binuksan ni Ye Longteng ang kanyang mobile phone at pinanood ang video recording, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, namumula ang kanyang mukha, tumingin siya kay Ye Feng sa lupa, puno ng pagkabigo at galit ang kanyang mukha. Ye Feng, karapat-dapat ka ba sa iyong ama at sa aming mga ninuno ng Ye clan? Paano ka nahulog sa ganoong antas? Malinaw na nahirapan si Ye Longteng na tanggapin ang ganitong malupit na katotohanan. Kung hindi niya ito sariling pamangkin, hindi na siya makapaghintay na patayin siya gamit ang palad. Sa wakas ay napagtanto ni Ye Feng na ang mga bagay ay hindi na maibabalik, at ang takot sa kamatayan ay nagpaiyak sa kanya at nagmamakaawa, Tito. Nagkamali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Ako sa susunod na hindi na mauulit. Uuwi ako at mananatiling masunurin. Hindi na ako lalabas pa, okay. Nadurog ang puso ni Ye Longteng, nakahawak sa sarili niyang puso, at sumakit ang puso niya. Dragon King, hindi na siya nakaligtas. Sa video na ito dito, walang silbi na patawarin mo siya. Pero pagmasdan mo ang mukha mo, bibigyan ko siya ng treat. Matapos sabihin iyon ni Ye Fan, pagkatapos bitawan ang kanyang mga paa, hinawakan niya ang leeg ni Ye Feng at hinayla siya pataas mula sa lupa, na nagbabalak na diretsyong baliin ang kanyang leeg. May cultivation base si Ye Feng Kong, ngunit sa harap ni Ye Fan, wala man lang siyang lakas ng loob na lumaban. Nang makita ito, nang inig si Ye Longteng at sumigaw, tumigil ka. Hindi mo siya mapapatay. Bakit? Ngumisi si Ye Fan, kailangan mong pagtakpan ang mga ganyang basura. Kailangan mo bang maghintay sa iba? Susuko ka na ba pagkatapos niyang patayin? Hindi naman sa ganoon, dahil sa iyo, nagngangalit si Ye Longteng, pinisil ang kanyang mga kamay, at nag-alinlangan. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabi sa isang komplikadong mood, sabihin mo sa akin. Dahil sa akin. Ano? Chapter 0907 Paano ang sitwasyon? 0907 Huminga ng malalim si Ye Longteng, at pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, sinabi niya, dahil may utang ka pa rin sa akin. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Oras na para itigil ang laban na iyon. Ang pangalawang piraso ay ginamit kay Ye Feng, at si Ye Feng ay inilabas sa oras na iyon. Sa hindi inaasahan, ang huling ikatlong bagay, nilayo ni Ye Longteng na gamitin ito kay Ye Feng. Gusto mo ako, huwag mo siyang patayin. Tama, naisip mo na ba? Gusto mo talagang gamitin ito para sa pag-aaksaya na ito. Huling pagkakataon. Dapat mong malaman na ang isa sa mga pangako ko ay nagkakahalaga ng malaki. Medyo ayaw ni Ye Fan. Ngunit napakatigas ni Ye Longteng, gaano man kawalang katarungan ang ginawa niya, pamangkin ko siya. Hindi ako papayag na patayin mo siya, kaya bitawan mo siya ngayon. Nakita ito ni Ling Baiguang, na nasa gilid, at nadama na kung hindi niya kayang pumatay, hindi siya dapat pumatay, kung hindi, ang gulo ay masyadong malaki at mahirap itong hawakan. Mr. Ye, sa tingin ko ay hahawakan ito ng Dragon King ng maayos, kaya hayaan mo na lang siya. Natahimik sandali si Ye Fan, at sinabing, okay, pare, hindi ko ito papatayin. Ang tatlong bagay na utang sa Dragon Soul ay nabayaran na. Pagkasabi niyan, binitawan ni Ye Fan ang kanyang mga paa. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Longteng, pinagpawisan na siya. Si Ye Feng ay nasa kagalakan ng pagtakas sa kamatayan. Siya ay bumangon at tinitigan si Ye Fan ng masama, maghintay ka. Babayaran kita ng maaga o huli. Shut up! Bakit hindi ka pumunta agad? You isn't that shameful enough. Galit na saway ni Ye Longteng. Ibinaba ni Ye Feng ang kanyang ulo at alam na hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Ye Longteng sa sandaling ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang itinaas ni Ye Fan ang isang kamay mula sa likod, at isang espada, tulad ng isang pinong karayom, diretsyong tumusok sa ibabang dantian ni Ye Feng. Puff! Ang layunin ng espada ay tumagos sa katawan ni Ye Feng, at sa parehong oras, sina Ye Longteng at Ling Baiguang na naruroon ay walang oras para sumigaw. Hindi man lang ito napansin ni Ye Feng, naramdaman niya na sa isang iglap, umiikot ang buong tao, at ang espiritual na enerhiya sa buong katawan niya ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang masakit na si Ye Feng ay naparalisa sa buong katawan, at nawala ng malay sa mismong lugar, damaloy ang dugo mula sa kanyang tiyan, nabahira ng pula ang kanyang damit. Fenger, gatlang M. Si Ye Longteng ay sumigaw, tumakbo at kinurot ang palso ni Ye Feng, naramdaman ang palso sa loob, ang kanyang mukha ay namutla. Ikaw talaga. Tumingin si Ye Longteng kay Ye Fan, galit na hindi siya nakaimik. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, nangako ako na hindi ko siya papatayin, ngunit hindi ko sinabi na hindi ko aalisin ang kanyang cultivation. Ang ganitong uri ng tao sa mundo, na may paglilinang ay makakasama lamang ng mas maraming tao, maging isang ordinaryong tao. Nagel iligtas din ito sa kanya sa pagiging sobrang baluktot. Ipinapayo ko sa iyo na ibalik siya sa angkan, huwag mo itong pabayaan, hindi mo na siya iligtas sa susunod. Si Dantian was broken, kahit subukan mong bumawi, tapos mag-practice ka, you have to I don't know how much effort I put in. Ang cultivation ni Ye Feng ay tinanggal na. Isa itong malaking dagok sa pamilya ni Ye at kay Ye Feng mismo. Ye Longteng.
Namumula ang mga mata ni Yi, at hindi niya maisip kung ano ang magiging hitsura ng kanyang kapatid na lalaki at hipag kapag nalaman nilang na-abolish ang kanilang anak. Matagal ding natigilan si Bai Guang bago siya nag-react at umiling sa mapait na buntong hininga. Bagamat naramdaman niya na ang pagkamatay ni Ye Feng ay hindi isang awa, ang basurang ito ay ganap na pinanday si Liang Zi. Masyadong tamad si Ye Fan para bigyang pansin ito. Kung hindi niya ipinangako ang Dragon Soul ng tatlong bagay, bakit niya papatayin si Ye Feng ngayon? Masyadong delikado ang lalaking ito at walang bottom line. Kahit na ang kanyang paglilinang ay inalis ngayon, nilayo ni Ye Fan na hayaan ang mga tao mula sa tiyan niya na patuloy na sundan siya upang matiyak na hindi siya gagawa ng masama ng palihim. Sect Master Ling, tinanong ko si Yon Yao na mag-imbestiga ng ilang paraan para gamutin ang cerebral edema. Bakit hindi tayo umakyat at tingnan ang kalagayan ni Ling Ai? Sabi ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Ling Baiguang, bagamat naramdaman niyang hindi nararapat na umalis ng ganito, ngunit itinago nila ito, na tila nagdagdag ng kahihiyan, kaya tumanggaw siya at sinabing, kung gayon. Trouble mayan si Mr. Ye. Naglakad sina Ye Fan at Ling Baiguang pabalik sa gusali ng ospital, ngunit hindi siya pinigilan ni Ye Longteng. Tahimik niyang kinuha ang walang malay na si Ye Feng at pinuntahan muna si Ye Feng. Ang walang alam ay sa isang gusaling malayo, sa likod ng bintana, si Ji Yutang, nakasuot ng cyan eleganteng robe, ay malayang nakaupo sa sofa, may hawak na teleskopyo, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Ye Fan matapos suriin ang iba't ibang indicator ni Ling Yue, ayon sa impormasyong ipinadala ni Chu Yunyao, gamit ang limitadong kondisyon ng ospital, ang ilang mga gamot ay inihanda at idinagdag sa pagbubuhos. Sa nakaraang karanasan sa pagtrato kay Feng Xiaohui, ang kumpiyansa ni Ye Fan ay higit na tiwala sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, mula sa pananaw ng sitwasyon, si Ling Yue ay hindi masyadong seryoso. Pagkatapos ng paggamot para kay Ling Yue, nagpaalam si Ye Fan kay Ling Baiguang at bumalik sa kanyang tahanan sa Beilu County. Sa oras na ito, 2:00 na ng madaling araw, maliban sa ilang insekto, napakatahimik ng gabi. Diretsong tumalon si Ye Fan sa balkonahe ng kanyang silid sa ikalawang palapag, inilabas ang mga sigarilyong binili niya habang pauwi, at humarap sa gabing mag-isa, nagbubuga ng mga ulap. Sa isip niya, ang hindi niya makalimutan ay ang mga larawang iyon noong hapon. Ang ekspresyon ni Ye Longteng na nag-aalangan na magsalita ay palaging nakakaramdam ng pagkalito kay Ye Fan. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto, lumingon si Ye Fan at nalaman na si Su Qingzhou iyon. Dahil iuulat ni tiya niya ng sitwasyon kay Su Qingzhou, malamang na hindi pumunta ang babae para tanungin siya kung ano ang nangyari sa ospital ngayon, ngunit may iba pang dahilan. Asawa, pasok ka. Si Su Qingzhou, na nakasuot ng pink na night dress, ay itinulak ang pinto at pumasok, na may hawak na tray na may ilang limonada at mga sariwang hugasang prutas. Anong problema? Ito ay. Medyo nagulat si Ye Fan na dinalhan siya ng babae ng pagkain at inumin. Alam kong hindi ka inaantok, hindi ba hindi komportable na manigarilyo, uminom ng limonada, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Inilapag ni Su Qingzhou ang tray, umupo sa tabi ng lalaki, kumuha ng litchi, binalatan ito, at dinala sa bibig ni Ye Fan. Asawa, kumain ka ng litchi, binili ko lang ito sa supermarket ngayong gabi, sabi ni Su Qingzhou. Medyo na-flatter si Ye Fan, paanong ang manugang na ito ay napakaamo at mabait, ibinuka niya ang kanyang bibig upang humigop, ito ay matamis, ngunit nakaramdam siya ng kaunting guilty. Miss, anong nangyari sa'yo ngayon? Ha? Napakurap si Su Qingzhou, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba mahilig kumain? Umiling si Ye Fan, hindi ako sanay, pakiramdam ko ay mas mahinang magsalita ang asawa ko. Nakinig si Su Qingzhou, ngumuso ang kanyang mga labi, at miyanhing samandal sa balikat ng lalaki, asawa. Asawa. Pakiramdam ko minsan ay masyado akong agresibo, at hindi ako sapat para sa iyo. Aalagaan kong mabuti sina Sister Yaoying at Sister Ning sa hinaharap. Mag-aral, maging mas mabait sa iyo. Nahiya si Ye Fan sa narinig, at dali-dali niya itong niyakap sa kanyang hita, niyakap ang baywang ng babae, at sinabing, hindi na kailangang matuto sa sinuman, kapag gusto kita, hindi tulad ng ibang tao. Tsaka sa tingin ko, mas magaling na ang asawa mo kaysa dati. Halimbawa, dati, ayaw mong hawakan kita, hehe. Naramdaman ni Su Qingzhou ang kamay ng lalaki na tumakbo sa ilalim ng kanyang palda, at ang kanyang sensitibong mukha ay napuno ng pulbos. Ngunit sa katunayan, hindi na siya lumaban tulad ng dati, ngunit nagustuhan ang gayong mga intimate na aksyon. Asawa, hindi mo ako aayawan, di ba? Kung may nagawa akong mali o may nasabi akong mali, hindi mo ako iiwan. Niyakap ni Su Qingzhou ang leeg ng lalaki at bamulong. Alam ni Ye Fan sa kanyang puso na ang babae ay nag-iisip pa rin sa nangyari sa maghapon, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at sinipsip ang kanyang mabangong buhok, at sinabing, basta masunurin ka, lagi kitang magugustuhan. Kung gayon, paano kung hindi ako maingat at kumilos ng kaunti? Sabik na tanong ni Su Qingzhou. Pagkatapos ay sasampalin kita, nagkunwaring seryoso si Ye Fan. Oh! Ang mukha ni Su Qingzhou ay malapit sa dibdib ng lalaki, magiging mabuti ako. Huwag mo lang iwan ang asawa ko.
Napangiti si Yefan at hinaplos ang buhok ng babae na may habag. Ang mga babae ay talagang kabilang sa mga nilalang sa gabi, habang palalim ng palalim ang gabi, lalo nilang ilalantad ang mahinang bahagi ng kanilang mga puso. Hawak ang kanyang mabangong asawa at humihit-hit ng sigarilyo saglit. Nagtanong si Yefan, siya nga pala, Mrs., kumusta na si Yefeng? Chapter 0908 Siyempre hindi mo ito mahahanap. 0908. Si Su Qingzhou ay, nag-snort, asawa, masyado kang nagbibigay ng mukha sa Dragon King. Hindi ba mas mabuting patayin na lang ang hamak na iyon? Ligtas na ang kanyang buhay at dinala na siya sa kabisera. Ipinangako ko ang 3 bagay ng Dragon Soul. Kailangang gawin ng isang tao ang sinasabi niya. Bagamat nakakalungkot. Gayunpaman, ang kanyang cultivation base ay inalis, at hindi siya makakagawa ng anumang alon, sabi ni Yefan. Magpapadala ako ng magmomonitor sa kanya. Hindi mo dapat basta-basta ang kasuklam-suklam at walang hiyang lalaking ito. At hinala ko na hindi tayo papakawalan ng kanilang yeklan ng ganoon kadali. Hindi magandang bagay ang clan, galit na sabi ni Su Qingzhou. Ang babae ay palaging nag-iisip tungkol sa pagtanggi ng pamilya Zhou na muling makasama ang kanyang lolo. Tumango si Yefan, asawa, kontrolado mo ang mga mata ng langit para makasiguro ako. Maaari kong ipaubaya sa iyo ang impormasyon. Bagamat mukhang kalmado na ngayon, maging ito man ang angkan o ang kaharian ng katapusan ng mundo, maaaring banta ito sa atin. Si Yefan ay masyadong mapait sa kanyang puso. Sa katunayan, gusto niyang mamuhay ng masayang buhay sa kapayapaan, ngunit dito sa bahay, nagkaroon siya ng relasyon sa angkan, at sa ibang bansa, pinatay niya ang mga disipulo ng Dharma King Doomsday, at dahil sa mga interes, may mga kaaway sa lahat ng dako. Alam ng Diyos kung ano ang pinaplano ng mga potensyal na kaaway na ito, at talagang hindi siya nang ahas na magpahinga kahit isang sandali. Asawa, kung tutusin, para kontrolin ang mga mata ng langit, malayo pa ang magagawa ko. Mayroon lang akong pangkalahatang pangunawa sa loob ng Ghost Valley, at ang mga direktor ng higit sa 100 intelligence department ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanila. Ako ay talagang pamilyar sa kasalukuyang panloob na sitwasyon at maunawaan ang pangkalahatang sitwasyon. Ay nangangailangan ng maraming enerhiya, hindi lamang pag-uutos mula sa hangin. Ito, kabilang ang pag-unawa sa overseas intelligence at pagsasaliksik sa Doomsday Kingship. Napakakomplikado din ito. Kung mas malalim ang organisasyon, mas mahirap imbestigahan ang katalinuhan. Balak kong mag-meeting bukas. Isang shareholders meeting at isang internal high-level meeting ang opisyal na nagbigay ng Jinxiu Group kay Sister Yaing para sa pamamahala, at ako ay nagsisilbi lamang bilang chairman ng board. Sa ganitong paraan, maaari akong pumunta sa Gigu ng mas mahabang panahon para mas matulungan kang mangolekta ng impormasyong kailangan mo. Kahit na hindi ka madalas sa Huahay, hindi ito makakaapekto sa operasyon ng kumpanya. Asawa, masasabi mo ba? Tanong ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan ng may pag-unawa, bagamat para kay Su Qingzhou ngayon, ang Splendid Group ay isang patak lamang sa balde ng kanyang mga asset. Gayunpaman, ito ang hirap ng 3 henerasyon, at sa totoong kahulugan, ang sariling anak ni Su Qingzhou na mabilis na lumalaki. Kaya ayaw pa rin ni Su Qingzhou na talikuran ang Splendid Group, at gusto niyang magpatuloy sa pagpapatakbo ng maayos. Asawa, maganda ang iniisip mo, ngunit huwag kang masyadong abala. Kung wala kang oras na makasama ako, ito ay magiging masama, sabi ni Yefan. Bamulong si Su Qingzhou, sana ay abala ako, para makasama ko ang mga babaeng iyon sa labas araw-araw. Hinamplas ni Yefan ang babae sa puwetan, hindi na ako magaling ulit. Kausapin ka ng mabuti, kalokohan ko. Bulong ni Su Qingzhou, maalinsangan ang gabi, itinaas niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi umimik si Yefan, iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan. Sa madaling araw, pagkatapos ng matagal nang nawalang almusal, nagpunta ang dalawa para magtrabaho sa Splendid Group. Gustong ibigay ni Su Qingzhou ang trabaho, gusto ni Yefan na hintayin ang paggamot ni Ling Yue, at wala siyang ibang gagawin sa ngayon, kaya nagpunta siya sa trabaho kasama ang kanyang asawa. Siya nga pala, makakahanap siya ng lugar para pag-aralan ang akses ng daigdig at pagkawasak ng Diyos. Ang kasalukuyang layunin ni Yefan ay muling buhayin ang anghel at malaman kung may mga sinaunang kayamanan na maaaring umiiral pa. Nang bumalik si Su Qingzhou sa opisina, agad siyang naglakad patungo sa malaking antique porcelain basin, kinuha ang isang bag ng tuyong maliliit na isda, at sinimulang pakainin ang maliit na itim na pagong. Momo, namiss mo ba ako? Pasensya na, naging abala ako nitong mga araw na ito, pinakain ka na ba ng katulong ko? Oops, ang iyong tubig ay tila marumi, bakit ang daming maruruming bagay na nahulog sa iyo kamakailan? Momo, hindi ka magkakasakit. Hindi nagkaimik si Yefan nang makita niya ang babae na kinakausap ang sarili habang nagtatapon ng tuyong isda doon. Asawa, nakikipag-usap ka pa ba sa pagong? Tumango si Su Qingzhou, oo, sa tingin ko ay mukhang naiintindihan ni Xiao Momo ang sinasabi ko, at kung minsan ay kumukurap pa siya. Gago ka, kahit pagong, syempre kukurap. Umiling si Yefan at bamantong hininga, hayaan mong isipin ng ibang tao sa kumpanya na baliw ang amo nila. Ngumisi si Su Qingzhou at umirap.
Sumulyap ang lalaki, ano ang alam mo, kahit isang maliit na pagong ay kailangang linangin ang damdamin. Dahil pinalaki ko ito, kailangan kong palakihin ito ng maayos. Lumapit si Yefan at sumulyap, Hoy! Paano lumaki ng husto ang maliit na itim na pagong na ito? Doble ang laki nito kaysa dati, at hindi na masyadong mahaba. Meron ba? Hindi ko napansin, pero medyo lumaki ang gana ni Momo, at ngayon kailangan niyang kumain ng isang maliit na kalahating bag ng tuyong isda araw-araw. Malungkot na sinabi ni Su Qingzhou, ngunit tila maraming dumi, at ang tubig ay laging marumi. Sumimangot si Yefan at sinabing, hindi ito tae, tila patuloy itong lumalaki, bumibilis ang metabolismo nito, at nahuhulog ito sa maraming patay na balat. Nagulat si Su Qingzhou, asawa, pinalaki ko ba siya ng husto, kaya laging lumaki si Momo. Tiningnan ni Yefan ang bag ng tuyong isda sa dagat at sinabing, mas masarap ka kumain nito kaysa sa tao araw-araw. Lagi kang kumakain ng seafood, napakasustansya nito, syempre kailangan mong lumaki. Ipinagmamalaki ni Su Qingzhou, anyway, hindi ako nauubusan ng pera, wala akong pambili ng masarap para mapalaki ang aking munting pagong. Tsaka hindi galing kay Jin Ao ang dugo ng mga ninuno natin, parang pagong. Parang gusto nito. Natigilan si Yefan saglit. Naalala niya na tila si Xuanming, ang Diyos ng Hilaga, at si Xuanwo, ang prototype nito ay kinuha mula sa ganitong uri ng tinta na pagong sa Xia Kingdom. Mula sa puntong ito, ang bihirang maliit na pagong na tinta ay dumating sa panig ni Su Qingzhou, at ito ay itinuturing na isang kapalaran. Ang dalawa ay pinapanood ang maliit na tinta na pagong na lumalamon ng tuyong isda, bumukas ang pinto, at pumasok sina Feng Yaoying at Helena. President Su, ibinuka ni Feng Yaoying ang kanyang mga labi at ngumiti nang makita niyang naroon si Yefan. Oh, senior sister, nandito ka na. Si Su Qingzhou ay tumalikod, itinapon ang tuyong isda kay Yefan, at hiniling sa lalaki na ipagpatuloy ang pagpapakain, at pagkatapos ay sinabi, ano ang nangyari nang wala ako rito ng ilang araw? Mr. Su, kung hindi ka dumating ngayon, hahanapin kita. Kumunot ang noo ni Feng Yaoying at sinabing, walang problema sa domestic business ng kumpanya, pero sa Fusang branch, 14 na managers ang napiling pumili ngayong linggo. Resignation, may maseryosong management vacancies. Ano? Nagtaka si Su Qingzhou, bakit napakaraming tao ang nagbibitiw? Hindi ba't palaging maganda ang pagtrato natin sa sangay ng Fusang? Mataimtim na sinabi ni Feng Yaoying, hiniling ko sa general manager ng branch na mag-imbestiga. Ngunit tila lahat ng empleyadong nagbitiw ay pinagbantaan ng kamatayan ng isang organisasyon na tinatawag na Shenying, dahil sa buhay ng kanilang buong pamilya. Sa sandaling lumabas ang salitang, Shenying, si Yefan, na nakatayo para pakainin ang maliit na pagong ng tinta, ay nanginig. Labis na naguluhan si Su Qingzhou, Shenying. Fusang Underground Gang, napag-usapan na nating lahat, walang ganoong organisasyon, Helena, alam mo ba? Umiling din si Helena nang hindi maipaliwanag, hindi ko pa ito narinig, tiningnan ko rin ang opisyal na website ng SciTech Association, walang impormasyon tungkol sa organisasyong ito. Siyempre hindi mo ito mahanap. Lumingon si Yefan at sinabing may malalim na ekspresyon, ang Shenying ay isang miyembrong organisasyon ng Escape Alliance. Kabanata 0909 Shenying. 0909. Ang Escape Alliance. Napabulala si Helena, talagang umiiral ang alyansang iyon. Kung umiiral ang organisasyong Shenying, syempre umiiral din ang Escape Alliance, sabi ni Yefan. Labis na naguluhan sina Su Qingzhou at Feng Yaoying, ano ang Escape Alliance? Tahimik na itinabi ni Yefan ang mga tuyong isda at sinabing, ang SciTech Association ay ilang daang taong gulang pa lamang. Bago iyon, ang mundo bagaman walang kasing daming organisasyong nasa ilalim ng lupa gaya ngayon, hindi sila ganap na nakakalat. Bago lumitaw ang SciTech Association, ang lugar kung saan ang mga underground na organisasyon sa buong mundo ay talagang pinag-ugnay at ginamit upang makipag-ayos sa isa't isa ay ang Escape Alliance. Maaari mong isipin, si Seth ay isang latecomer, at ang Escape Alliance ay isang pioneer. Tumanggaw si Helena, narinig ko na ang alyansang ito, ngunit walang balita tungkol sa kanila, akala ko ito ay isang alamat lamang. Kung gayon, bakit ang Escape Alliance? Nawala ng napakatagal. Tanong ni Su Qingzhou. Nagkibit-balikat si Yefan, ang pagtakas sa mundo ay nangangahulugan ng pagkawala, at ang pangalan ng kanilang alyansa ay nagpapaliwanag na ng kanilang layunin. Ang pagtakas mula sa mundo. Ngunit ito ay masyadong kakaiba. Wala bang dahilan upang makatakas mula sa mundo? Isuko ang mundo sa ilalim ng lupa sa SciTech Association. Kakaibang tanong ni Su Qingzhou. Napangiti si Yefan at sinabi, asawa, sa palagay mo ba ay nakapagtatag na ng magandang relasyon ng mga underground na organisasyon sa malalaking bansa sa simula pa lang? Bago lumitaw ang SciTech Association, ang mga underground na organisasyon ay talagang hinamak ang pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaan sa buong mundo. Ang bawat isa ay nasa kanilang sariling mga kamay, at kahit na ang estado lamang ang natatakot sa organisasyon, at walang organisasyon ang matatakot sa estado. Hindi tulad ngayon, ang mga organisasyong nasa ibaba ng S-level ay halos walang tsansa na manalo sa harap ng modernong militar ng ilang bansa, hindi ganoon noon. Bakit? Nabighani rin si Feng Yaoying.
Nagpatuloy si Ye Fan, ang Escape Alliance ay nagmula sa panahon ng malamig na mga armas, at ang mga organisasyong iyon ay may kasaysayan ng libo-libo o kahit libo-libong taon. Sa panahong iyon ng malamig na mga sandata, ang mga masters ng underground world ay higit na malaya kaysa sa ngayon. Umaasa sa kanilang sariling lakas, maaari nilang dominahin ang mundo. Nakaranas sila ng mabagsik na digmaan sa pagitan ng mga totoong tao, at nagtataguyod sila ng personal na lakas. Sila ang pinakamaagang mga mersenaryo, ang pinakaunang mamamatay, ang pinakamaagang mangangaso ng bounty, at maging ang pinakaunang maling pananampalataya. Dahil dito, higit silang namumuhi sa mga produkto ng panahon ng mainit na armas tulad ng Dorset Association pagkatapos ng pagsulong ng agham at teknolohiya. Kapag ang isang individual ay maaaring pumatay gamit ang isang baril, o isang organisasyon ay maaaring bumili ng ilang mga missiles at maaaring sumabog sa isang lungsod, syempre sila ay magkakaroon ng pagtutol sa gayong panahon. Sa makatuwid, nang iminungkahi ng mga pangunahing bansa at malalaking organisasyon sa mundo na bumuo ng Seth Association, pinili ng Escape Alliance na umatras mula sa yugto ng kasaysayan. Kung ganun, sila ba ay huminto kung gusto nila? Dahil sa napakahabang kasaysayan, dapat silang lahat ay maging matatag, tama? Maaari bang hayaan sila ng mga bansa sa mundo na gawin ang kanilang sariling mga aktibidad ng may kapayapaan ng isip? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan at sinabing, una sa lahat, ang Escape Alliance ay palaging napakababa, at talagang walang kilusan sa loob ng daan-daang taon. Pangalawa, sila ay napakatago, at sila ay nakatago sa lungsod, at mahirap matukoy kung nasaan ang kanilang mga miyembro. Ito ay imposible para sa mga malalaking bansa na makipagsapalaran. Napakalaking panganib na makitungo sa gayong makapangyarihang grupo ng mga tao na hindi kailangang ma-provoke. Sa paglipas ng panahon, iniisip ng lahat na wala na sila. Bakit biglang lumitaw ang ganyang alyansa na itinago sa daan-daang taon? Kusa itong dumating sa amin. Nagpadala ng death threat ang mga empleyado ng kumpanya. Nagtataka si Feng Yaoying. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi, para maging tumpak, lumitaw na lang ang organisasyong Shenin, hindi ito ang kahulugan ng buong Escape Alliance. Kung ang buong Escape Alliance ay lumitaw, kung gayon ang mundo ay matagal nang nagkagulo. Ang bawat miyembrong iyon ay nang-ahas na hamanin ang mga pamahalaan ng iba't ibang bansa, kung hindi nila lubusang babalewalayin ang account ng Dorset Association. Nang marinig ito, agad na nag-alala ang mga babae. Kung makakagawa si Ye Fan ng ganoong pagsusuri, ang lakas ni Shenin ay talagang sulit na pagbabantay. Asawa, paano mo nalaman ang tungkol sa Escape Alliance? Ayon sa edad ng pagpasok sa underground world, mas nauna si Helena kaysa sa iyo. Sa halip ay tanong ni Su Qingzhou. Paggunita ni Ye Fan, nangyari rin ito sa akin. Noong ako ay nasa katandaan na, narinig ko ang aking Panginoon na pinag-uusapan ito. Tila ang mga lumang pinuno at Dragon Knight ay mga miyembro ng Escape Alliance noong nakaraan, ngunit ang dalawang ito ay orihinal na miyembro ng Escape Alliance. Nakipagtulungan ito sa ilang bansa at organisasyon, kaya hindi ito masyadong tutol sa SciTech Association at umalis sa alyansa. Sa katunayan, ang pag-usbong ng SciTech Association ay nagbuwag sa maraming organisasyon, at tinatansya ngayon ng Escape Alliance na wala ng maraming organisasyon ang natitira, ngunit hindi ito maaaring maliitin kung maaari itong magpatuloy hanggang sa araw na ito. Sinabi ni Feng Yaoying, dahil alam ko ang pinagmulan ng Shenin, maaari ba akong makahanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanila at magtanong kung bakit? Kung hindi, ang aming sangay ng fusang ay hindi makakapag-operate, at ang buong Asia-Pacific overseas market ay maaapektuhan. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at sinabing, kung hindi sila magpapadala ng isang tao para makipag-ugnayan sa atin, ngunit maglalabas lang ng ilang balita, iyon ay upang hilingin sa amin na pumunta sa fusang. Senior sister, I have some urgent matters and I don't have time to go abroad. Kayo lang daw ni Hai ang kailangan kong problemahin. Lina, nasa business trip ako sa Fusang branch, at natatakot akong hindi ko na mahintay ang resulta dito. Okay, Mr. Su, magpapabook ako kaagad ng flight sa hapon, sabi ni Feng Yaoying, matagal na niyang planong pumunta doon. Hinihintay lang na bumalik si Su Qingzhou, walang paraan para umalis ng masyadong maaga. Pinigilan siya ni Ye Fan at sinabing, hindi, walang silbi na pumunta si Helena. Kung talagang misteryosong tao si Helena, hindi ka mapoprotektahan ni Helena. Tahimik na tumitig si Feng Yaoying sa lalaki, hindi inaasahan na si Ye Fan ay napakadirekta. Walang magawang ngumiti si Helena, iyong kamahalan Lucifer, bagamat ang iyong mga salita ay napakamakatwiran, ang mga ito ay masyadong masakit. Sinabi ni Ye Fan kay Su Qingzhou, sasamahan ko si Yaoying na pumunta sa Fusang. Sa totoo lang, sa palagay ko ang dahilan kung bakit pumunta si Shenin sa Jinxiu Group ay dahil sa akin. Gusto nilang sabihin sa akin na alam nila ang tungkol sa akin. Nasaan ang pintuan ng buhay? Pupunta ka. Sumimangot si Su Qingzhou, may hinanakit ba si Shenin sa iyo? Sa pagkakaalam ko, hindi dapat, pero hindi ko masasabing sigurado. Masyadong marami ang napatay ko, at hindi ko masisiguro na papatayin sila. Ngumiti ng mapait si Ye Fan.
Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay umikot, pabalik-balik ang tingin niya kina Feng Yaoying at Ye Fan, at sinabing, sige, hayaan mo na rin si Sure, siya ay nagmula sa Fusang, at malakas ang kanyang lakas, kaya dapat siyang tumulong. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, hindi na kailangan, sabi ni Fusang gagawin ko rin. Ayan na. Hindi na kayanan ni Su Qingzhou na i-veto, at direktang kinuha ang kaso. Napabuntong hininga si Ye Fan. Tila ayaw pa rin ni Su Qingzhou na lumipad sila ni Feng Yaoying sa Fusang, ngunit hindi isang malaking problema ang magdagdag ng maulap na gabi. Bagamat sinabi na dahil sa pangangailangang protektahan ang relasyon ni Su Qingzhou, matagal nang magkasama sina Wu Yekang at Su Qingzhou, at ang kanilang relasyon ay parang magkapatid na. Ngunit pagdating kay Fusang, sino ang nakakakilala sa confidant ni Wu Yeshu? Medyo masaya na si Feng Yaoying, tahimik niyang sinulyapan si Ye Fan, puno ng lamang ang kanyang mga kilay. Napalunok si Ye Fan sa kanyang lalamunan, na sana ay may akap niya ang magandang babae na matagal na niyang hindi nakikita at mahalikan sa opisina. Kabanata 0910 ang iyong anak. 0910. Capital City, sa isang pribadong high-end na villa, sa restaurant sa unang palapag. Bangdang. Diretso sa lupa ay binasag ni Ye Feng ang lahat ng pinggan ng mga Kat-Anji tanging pinggan. Ano ito? Para ba sa baboy? Ngayong wala akong cultivation base, nang ahas ka pa bang sumakay sa ulo ko? Malakas na nagmura si Ye Feng, na may pagkain sa tabi niya isang katulong na naglilingkod kay Pan ay nanginginig sa takot, namutla ang kanyang mukha. Oo. Young Master Ye. Sinabi ng Dragon King na ito ang gusto mong kainin. Umalis ka na. Tumayo si Ye Feng at itinulak ang dalaga pababa. Bagamat wala siyang cultivation base, ang kanyang katawan ay malakas kung tutuusin, at hindi ito mapipigilan ng mga ordinaryong tao. Bumagsak sa lupa ang dalaga, natusok ang kamay ng basag na plato ng hapunan, at napaluha siya sa sakit, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, at nagsimulang maglinis. Nakita ni Ye Feng na hindi sumagot ang kasambahay, ngunit galit na galit, at muling sinipa ang kasambahay, bakit? Hindi kumbinsido. Minasama mo ba ako? Pinagtatawanan mo ba ako? Ang maid umiiyak at umiiling, hindi. Hindi. Young Master Ye. Isa lang akong upahang katulong, ikaw. Iligtas mo lang ako. Nang muli siyang sip-in ni Ye Feng, nasa labas si Ye Feng. Pumasok si Long Teng. Fenger, anong ginagawa mo? Nakita ni Ye Feng si Ye Long Teng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod, at walang sinabi. Nang makita ito ng kasambahay, dali-daling sinamantala ng dalaga ang pagkakataong tumakbo palabas, hindi na ng ahas na manatili pa rito. Dismayadong sinabi ni Ye Long Teng, kamukha mo ito, paano ka magmumukhang mga inapo ng aking pamilya Ye? Nasugatan si Dantian, kaya mo nang alagaan, at wala na ang iyong cultivation base, maaari kang magsanay muli. Bata ka pa, may mga paraan para makabangon ka, ganito self-defeating, anong klaseng sistema? Tiyo, huwag mong sabihin ang mga magagandang bagay na ito. Sayang ako ngayon. Anong gusto mong gawin ko? Duguan ang mga mata ni Ye Feng. Kung ikaw ay isang lalaki, tumayo mula sa kung saan ka nahulog. Tingnan mo ang Ye Fan, kung hindi ka nagsasanay ng mga panloob na kasanayan, ngunit umaasa sa kanyang sariling panlabas na kakayahan, hindi ba't mayroon kang mga tagumpay ngayon? Kung gusto mong patunayan na mas malakas ka kaysa kay Ye Fan, mula ngayon, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong kakalimutan, Diyos ng digmaan ang lolo mo, dapat may paraan siya para makabangon ka. Matigas na sabi ni Ye Long Teng. Ikinuyong ni Ye Feng ang kanyang mga kamao at hindi sinasadyang sinabi, huli na ang lahat. Kahit na matutunan ko ang mga pamamaraan ng paglilinang ng panlabas na kapangyarihan mula sa aking lolo, huli na. Ikaw, bakit ang dali mong panghinaan ng loob? Hindi mo ba kayang gawing leksyon ang karanasang ito at maging mabuting tao muli? Saway ni Ye Long Teng. Habang nagsasalita siya, isang boses ng babae ang nagmula sa labas, na nagpatigas sa mukha ni Ye Long Teng. Tito, bakit kailangang maging tao muli ang aking pamilya Fenger? Hindi kaya siya tao noon. Pagdinig itong malamig na boses ng babae, napaluha si Ye Feng at sumigaw, ina. Ang fuchsia ay marangal na klasikal na damit na may mga bead na hairpin sa kanyang ulo, tulad ng isang magandang babae na lumalabas sa isang sinaunang pagpipinta, na pumasok sa villa. Bagamat may anak na siya sa edad na 20, nanatiling maganda ang hitsura ng babae. Sa unang tingin, nasa 30s na siya, maganda ang hitsura at puno ng alindog. Nang makita ni Ye Feng ang kanyang ina, sumugod siya at niyakap ang binti ng kanyang ina, umiiyak ng mapait. Ina. Kailangan mong magdesisyon para sa akin. Napakasakit ng puso ko. Ang babaeng nakayuko niyakap niya ang ulo ng kanyang anak, na may luha sa kanyang mga mata, Fenger, huwag kang umiyak, narito si nanay. Tiyak na pagagalingan ka ni inay. Hipag, narito ka, bakit biglaan at hindi ipaalam sa akin ng maaga, medyo maingat si Ye Long Teng nang makita niya ang kanyang hipag. Ang aking Ji-Rulan ay isang anak na lalaki, at bigla kong nabalitaan na ang aking anak ay na-abolish. Kailangan ko bang makipag-appointment sa iyo, tiyuhin, para makita ko ang aking anak? Itinaas ni Ji-Rulan ang kanyang ulo na may mukha. Nababalisa at nilalamig. Mukhang napahiya si Ye Long Teng, syempre hindi, hipag.
Sasabihin ko sa iyo ng malinaw ang tungkol sa bagay na ito, hindi ganoon kadali. Huwag mong sabihin, nakinig na ako kay Yutang para ipaliwanag sa akin, sabi ni Ji Ruland. Nagtaka si Ye Longteng, Ji Yutang. Alam na niya kung ano ang nangyari. Si Fengger ay kasama ng kanyang tiyuhin mula pa noong siya ay bata, at si Yutang ay dumating upang bisitahin si Fengger matagal na ang nakalipas, kung hindi. Malamang na kailangan mong itago ito sa akin ng mahabang panahon. Ji Ruland matalas ang mga mata. Sumimangot si Ye Longteng, talagang hindi niya alam, dumating na si Ji Yutang, at bamulong siya sa kanyang puso, ang taong ito ay may kaalaman. Ate, hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo, sadyang ang ginawa ni Fengger sa pagkakataong ito ay talagang nakasakit sa puso ng pamilya Ling, at nahihiya din siya sa mga ninuno ng aming Shenlang clan, napabuntong hininga si Ye Longteng. Bakit ang lamig-lamig sa kanila? Ang anak nila ay fiancé ni Fengger. Kahit nakasal sa kanya si Fengger, ano ang mangyayari? Pagkatapos, lahat, ito ay isang bagay sa pagitan ng dalawang bata, at ito ang ating bakit dapat manghimasok ang mga tagalabas sa mga panloob na gawain ng Shenlang clan. Galit na tanong ni Ji Ruland. Ito, sumimangot si Ye Longteng, nakaharap sa kanyang hipag, hindi siya nang ahas na tumanggi ng direkta. Para sa isang ina, natatakot sa ginagawa ng kanyang anak, hahanap siya ng mga dahilan para protektahan ang kanyang anak. Maya-maya lang, may pumasok na figure. Mga taong Fu daw, pumunta sila sa kabisera ng walang pahintulot ng kanilang asawa, at nagsasalita pa rin sila ng walang kaparirikon. Kailan kayo magsasalita? Tungkol sa bagay na ito. Kung may nagawa kang mali, mali ang ginawa mo. Sa tingin mo ba nahihiya pa ang anak mo? Hindi pa ba sapat ang talo mo? Kuya, ama. Kinagat ni Ji Ruland ang kanyang mga pilak ng ngipin, lumingon sa hindi pagsang-ayon, at tumingin sa kanyang asawa. Si Ye Longyuan ay nakasuot ng itim na suit, nakatayo doon na nakataas ang ulo, ang kanyang mukha ay sobrang lamig at marilag. Anak mo, hindi ba anak ng asawa si Fengger? Ang mga mata ni Ji Ruland ay puno ng kalungkutan at kalungkutan, ako ay isang babae, nananatili sa bahay at hindi kayang protektahan ang aking anak. Tapos kayong malalaking lalaki. Ang Commander-in-Chief ng marangal na Yinlong, ang Dragon King ng Dragon Soul, bakit hindi niya siya maprotektahan? Ang Fengger ay inalis ng iba, kaya dito mo lang ililibing ang mag-ina natin. Manahimik ka. Puno ng maling akala. Dahil sa ini-spoil mo ang anak mo mula pa noong bata siya kaya siya nakagawa ng malaking pagkakamali ngayon. Hindi pa rin siya marunong magsisi. Isang pagpapala ang maalis ng iba sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa pangalawang kapatid na gumamit ng mahahalagang pagkakataon para tulungan ang masamang anak na ito ay nagpatuloy sa kanyang buhay, matagal na siyang pinatay ng iba. Alam mo ba, galit na galit si Ye Longyuan kaya tumaas ang boses niya ng ilang beses. Nanginginig ang katawan ni Ji Ruland, at malamig na sinabi niya, Ye Longyuan. Hinahamak mo ako ngayon, at hindi mo dinidisiplina ang anak natin. Paano ang iyong sarili? Mula pagkabata, ilang beses mo nang hindi nakikita ang iyong nag-iisang anak na lalaki sa isang taon. Alamin mo lang ang malalaking bagay sa mundo, natupad mo na ba ang iyong mga responsibilidad bilang ama? Ikaw ay halatang tagalabas, isang mamamatay tao na pumapatay ng hindi kumukurap, at sinasaktan ng aking pamilya Fengger. Hindi mo na kailangan pang maghiganti para sa anak mo, naiinis ka pa sa hindi ko pagturo kay Good Son. Nagharap ang dalawa, at ang hangin sa pinangyarihan ay tila sesabog anumang oras. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.